Unang-una, yung Independent Commission for Interest Infrastructure, ICI. Hindi ba, anong yan na kinontra na natin yan. Sabi Mm. natin, ano bang iimbestigahan? Hindi bang inalanan mo na kung sino yung 15 kontraktor sangkot sa flood control projects corruption? Mm. At yung mga nanunod sa iyo sa SONA, sinabihan mo ng kakapal ng mga mukha nyo. Ibig sabihin, alam mo na sila ang nasa likod, yung mga miyembro ng Kongreso. Bakit ka pa magpapaimbestiga? Inimbestigahan mo na. Tsaka, nung binuo mo yan, di walang pondo, wala. Halos si useless din. Pagkatapos, yung pang mga hinirang mo, nag-aalisan lahat. Talagang ganyan naman si BP Sara. Hindi siya natitinag ng mga paninira sa kanya, ng mga walang basihang akusasyon sa kanya. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente. Na, Yung dalawang balat kayo, Lacson at si Amy, eh, nagsasabulutan. O yun ang ginamit sa bulutan, kaya nagagalit yung isa. Hindi raw siya bakla. Unang-una, Ping, ano bang kung bakla ka? Ano namang masama doon? Magagalit sa'yo tuloy yung mga ibang gender. Kasi may pasarin ka. Hindi maganda kung ikaw ay isang hindi lalaki na sinasabi mo. Kung totoo yung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, bakit yung head ng Bureau of Fire, bakit hindi pa tinatanggal? Dapat yan, human responsibility yan eh. Pag may korupsyon sa departamento, ang una mong tanggalin yung head. Kasi siya ang dapat na makaalam kung anong mga kalokohan, kawalang hiyaan, mga paglabag sa batas, ang pagsuhol, ang masuhulan sila, lahat na klase na korupsyon dapat alam ng head ng Bureau of Fire and Prevention Office yan. Bakit hindi pa tinatanggal? Dapat tanggalin yan. Pangalawa, dapat, dahil sinabi mo may korupsyon, ibig sabihin, meron ka ng ebidensya. Hindi ka naman magsasalita. Kung hindi nakakuha ka ng mga ebidensya laban sa kanila, bakit di pa kayo naghahain ng kaso? Pailan mo na ng kaso yan, Secretary John Vic. Tanggalin mo na. Tanggal mo sa presidente. Yung head. Hindi po pwede yung papanatiliin niyo dyan. Matagal na yung korupsyon na yan. Matagal na natin naririnig yan. mm. 2 taon ko na yata naririnig yan. Mga 3 na, almost going 3. Talagang ganyan naman si BP Sara. Hindi siya natitinag ng mga paninira sa kanya, ng mga walang basihang akusasyon sa kanya. Tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang Vice Presidente. At itinutuloy niya kahit na hindi na siya Secretary of Education. Ang pag-ikot at pagpapaliwanag sa taong bayan ang kahalagahan ng mga pag-aaral ng mga bata at upang ito ay mailayo sa panganib yan sa mga teroristang komunista. Napakahalaga po yan. Sapagkat yung mga batang yan, sila ang ating pag-asa ng bansa. Kaya kailangan talaga ibigay ang lahat na proteksyon na maaaring ibigay sa kanila. Kailangan itong mga ito, bigyan mo ng hindi lamang mag-ara, kung hindi isang gusali, isang paaralan kung saan komportable sila sa pag-aaral. Kapag pag-aaralin mo, pagkatapos under adverse environment, hindi matututo ng wasto yan. Kaya nga nung siya ay nasa Department of Education,
kinakailangan niya ng intelligence funds para gamitin laban dito sa mga teroristang komunista upang ma-neutralize niya ang mga galaw nito sa pag-recruit ng mga kabataan na nilalaso nila ang isipan at pilit na kinukuha upang labanan ang kanyang sariling bayan. Ayan. Tama yung ginagawa niya. Hindi ko na parang paulit-ulit lang ang ating sinasabi rito. Hindi naman pinapakinggan. Yung mga guidelines na yan, actually marami ng guidelines eh. Ang problema, hindi naman pinatutupad. Bawal nga sa batas, lagi namang nilalabag pa rin. At ito namang administrasyon, wala namang ginagawa para usigin ng mga lumalabag sa batas. Kaya paulit-ulit lang. A vicious cycle ang nangyayari sa atin. Karoon. Kaya lang yan, wala? Useless. It's a useless entity. Unang-una, yung Independent Commission for Interest Infrastructure, ICI. Hindi ba, anong yan na kinontra na natin yan. Sabi natin, ano bang i-imbestigahan? Hindi bang inalanan mo na kung sino yung 15 kontraktor sangkot sa flood control projects corruption. At yung mga nanunod sa iyo sa SONA, sinabihan mo ng kakapal ng mga mukha nyo. Ibig sabihin, alam mo na sila ang nasa likod, yung mga miyembro ng Kongreso. Bakit ka pa magpapaimbestiga? Imbestigahan mo na. Tsaka, nung binuo mo yan, di walang pondo, wala. Alam si useless din. Pagkatapos, yung pang mga hinirang mo, nag-aalisan lahat. Natira na lang isa. Pangatlo, sabi na natin nung pa, duplication lang yan. Meron na tayong Department of Justice, nag-iimbestiga. Merong ombudsman, merong Kongreso, Senado, Kamara de Representante, puro imbestiga. Puro lang kayo imbestiga. Ang nangyayari, pinagtatakpan nyo naman yung mga talagang utak ng mga pagnakaw ng pera ng bayan. Ayan ang problema. Useless. Maraming useless. Ito naman si Presidente Marcos Jr., kabagal mo. Yan assuming na wala kang kinalaman sa lahat. Ang bagal mong gumalaw. Ang bagal mong pumilos. Ang bagal mong magdesisyon. Okay, nagkakaroon ka ng problema ng malaki. Kaya tinan mo, trust and approval rating mo, bagsak to bagsak. Negative ka na eh. Hindi lamang zero, negative zero. Negative 3. Unang-una, kung wala na yung cellphone, tinapon na yun. Pangalawa, kung kahit nandiyan yung cellphone, pinagbubura na yung dapat na malaman. Pangatlo, assuming na binura, tanong natin pwede pa bang ma-retrieve? Meron ba tayong ganyang uri ng technology na lahat ng pumasok sa telepono nakasave sa isang ahensya ng gobyerno? Ayan ang problema. Ang napapansin ko lang sa NBI, bakit ba ang tagal-tagal nyo mag-imbestiga? Hanggang ngayon, hindi pa kayo tapos sa investigasyon nyo. Ano bang ini-imbestiga nyo? Exactly. Ini-imbestiga nyo na siya nga ba alam mo yung issue na natatawa ko niya sa issue ng siya ba yung namatay o hindi? Jesus Maria Joseph. Kung yung ba nung unang mamatay sa kinunan nyo ng picture yung mukha, pag kinuha naman ng picture ng mukha, di siya pa rin yun. Kung siya nga yun. Pangalawa, nandun na lahat yung autopsy findings, yung fingerprint, lahat. So bakit pa yun hindi nawawala yung issue yun? Ang dapat nyo siguro pag-aralan ito, ayun akong imumungkahin sa inyo, yung mga abogado ng gobyerno. Kung ipagpapalagay natin, nakasama si Nasirang Cabral sa pagkuha ng pera ng bayan, ang iligal na pagbubulsa ng pera ng bayan.
at mapatunayan nga na marami siyang nakuha at ito'y na-convert na sa mga ari-arian, malalaking bahay, malalaking kotse. Ang tanong, pag-aralan nyo, paano nyo makukuha yon? Lalong-lalo na Mm. kung at this time, assuming nga na totoo na meron siyang mga nakuha, nailipat na. Ang pag-aralan nyo, dahil hindi ka na makapile ng criminal case laban sa kanya, patay na eh. Ang pag-aralan nyo, kung pwede ka bang magdemanda sa estate ng deceased kaugnay sa civil liability ng isang tao. Kasi pwede mong idemanda ang estate. Sabihin mo sa hukuman, Your Honor, yung kayamanan nito na iniwan, ito'y nakaw sa gobyerno. Kaya kailangan namin kunin yan. Kaya yan ang pag-aralan nyo. Will the estate liable for any liability na ng pagkakaroon ng namatay kaugnay sa mga ginawa niyang illegal? Yun ang dapat na pag-aralan nyo. Mm. Hindi yung wala eh. Puro, ang problema kasi puro publisidad. Nauna lahat ang mga puro press con. Kesyo, hindi namin maaaring sabihin ito kasi ganito. Bakit ka pa tumawag ng press con? Hindi mo pala pwede sabihin. Yun na ako. Parang nagiging ano na siya, Attorney Sal, drama na siya. Hindi na siya yung parang objective yung ano, yung dapat patunguhan ng issue. Pero Komedya yes. yan, komedya. Yung dalawang balat kayo. Lacson at si Amy. Nagsasabunutan. O yun ang ginamit sa bunutan, kaya nagagalit yung isa. Hindi raw siya bakla. Unang-una, Ping, ano bang kung bakla ka? Ano namang masama doon? Magagalit sa'yo tuloy yung mga ibang gender. Kasi may pasaring ka. Hindi maganda kung ikaw ay isang hindi lalaki na sinasabi mo. Alam po ninyo, pag ang dalawang magkatunggali na nag-aaway, gagamitin na yung mga personal na bagay. Ibig lang sabihin nun, wala na silang katwiran na matino na itatapon sa isa't isa pang malaman yung kanilang pinag-aaway ang issue. Personalan na nga eh. No? Kagaya no, sinasabi niya, walang peke sa mukha niya. Kasi ang tinutukoy niya, itong Yep. si Amy, maraming peking mukha. Dahil nung ito'y hindi pa nagpapayos sa mukha, ang haba ng panga, di ba? Mm. Ang ilong, inayos din. Maraming inayos sa mukha niya, mga madalit sabi. Ako naman, if pinayos mo o hindi, yan irrelevant. Kung may issue inilahat, doon ka pumoko sa issue, hindi sa personal na bagay. Kaya nung sinasabi niya, I mean, pinipigilan mo kami. Sabi niya siya, ba't mo kami pipigil sa iyo? May katwiran naman siya. Bakit nga naman pinipigilan? Ba't pinipigilan nga ba? At kahit naman pinipigilan, teka muna, senador ka, magpapapigil ka. Mahina kang klaseng senador kung napipigilan ka. Pangalawa, sabi mo, meron kang akusasyon na inutusan, yung head ng committee, election, na pagtakpan si Martin. Siya na mag-deliver ka ng privilege speech mo, ngalanan mo. Yung problema hindi puro ka rin publisidad Ito namang isa, Lacson, hindi naman daw niya pinagtatakpan. Hindi niya pinapatakpan, pero hindi naman niya tinatawag. Hindi niya sinusumpina si Martin. O, di ba? Pareho lang ko sila. Pareho nga kasi balat kayo Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yun ang theme song ng dalawang yan.
irrelevant na rin yun kahit saan siya naroon. Mm. The fact is, wala siya. Pero mas mahalaga, eh, yung ba, ginagawa niya ba ang trabaho niya sa Senado? Hindi ka naman kailangan na physically present para ang tungkulin mo bilang senador ay magagawa mo. Kasi ang pangunahing trabaho ng senador, maghain ka ng panukalang batas. Nagagawa niya ba yun? Kung nagagawa niya, irrelevant kahit na hindi siya pumunta. Huwag niyo ng pag-aksay kung nasaan siya. Nauunawaan ng taong bayan ba hindi siya nagpapakita dahil sa nag-aambang illegal na pag-aresto sa kanya gaya ng ginawa kay Presidente Duterte. Bakit naman? Ano ba siya? Sira ulo? Alam niya na nga na illegal, alam niya na mali. Yun na nga naging issue ngayon. Bakit naman magko-cooperate pa siya? Yan ang mahalaga niyan. Ayan. Kaya nauunawaan ka namin, Senador Bato, sa ginagawa mo. Kung mga naintindihin yung mga detractors mo, gawin mo yung trabaho mo, hindi ka naman kailangan talagang umattend. You can always introduce bills in Congress and the Senate. Kaugnay sa mga dapat mo gawin. Kung better still, manawagan ka na lang, bogin mo na lang yung Kongreso dahil useless entity. Hindi dapat pag-usapan yan. Alam naman natin yan. Alam na pag ikaw ay fugitive, talagang hindi maaaring pumunta sa hukuman at tumingi ng ano bang gusto mong hingin. Sabi nga, you who comes to court should be doing it with clean hands. Kaya huwag nyo na intindihin si Saldi ko. Alam naman natin ayaw niyong pauwiin yan Dahil kung talagang gusto nyo pusigin yan. Noon pa, hindi niya na pinaalis yan. Noon pa, kinansila na ako sa korte. Kunyari lang, balat kayo nga Balat kayo talaga ang ginagawa. Puro mga pretense. Ang tao naman nakikita lahat yun. Kaya nga, bagsak ang approval trust rating ng pamahalaan. O, tingnan nyo. Mabuti, alam mo, may nagpadala sa akin. Yes, Na attorney. trust and approval rating ng mga cabinet members. Mabuti, yung mga pinupuri ko dito. Yung Yung programa, matataas. mataas, ang rango. Yung mga kinikriticize natin, bagsak. Bagsak na bagsak. O, mabuti si Estrella, number 5. Sa top 10 siya Si Aguda, si Sani Angara, at yung pang mga ibang napuri na natin, si Prasco. Yun ang mga nakikita ng tao na tatrabaho. Pero yung mga hindi, nako, bagsakan. Ang lalayo. Yung isa, nasa bottom line pa, wawa naman. Ayan. Attorney Sal, dako na po tayo sa mga mensahen mula sa ating mga kababayan na taga-subaybay. From Michelle De Castro, si Romualdez ang ipakulong mo, Remulla, ang daming sangkot na big fish sa Pilipinas. Sila ang hulihin nyo, wag nang ilihis. Kapag may tumitestigo na may ebidensya, wag kakasuhan. Paano mo ipapakulong yan? Walang demanda. Kung makulong yan, deklara ka ng revolutionary gobyerno, makulong mo lang. Ayan. From Mary Arcilia, good day, Attorney Sal Panelo and SMNI team replay from Cyprus. I truly don't trust this BBM admin. Puro salita, wala naman sa gawa at puro pa kasinungalingan. Balat sibuyas itong si Auntie Claire. Siya nga, sobrang kasinungalingan ng mga sinasabi niya kay Tatay Digong at kay VP Sara. I can't wait na ma-impeach si BBM Attorney Sal at makauwi na si Tatay Digong sa mahal nating bansang Pilipinas. Ayan. Alam mo, Mary, tama ka, puro salita. Ang problema, baka ikaw din, puro salita. Kaya kung sumasama ka sa rally, okay lang. Pero kung hindi, kasama ka doon. Dapat ipanawagan ni Mary yung mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas na kung mayroong mga schedule ng rally ay dumalo. Pero I think dumadalo naman siguro, attorney. Kayo ay OFW sa dahil bawal mag-rally doon sa lugar niyo. Kaya gawin niyo yung inyong mga kapatid, magulang, mga pinsan, mga kaibigan. Yun ang pakiusapin. Sama kayo pag may kilos, may testa dyan. Ayan. At
well, malalaman din nila yan, Attorney Sal, dahil inaanunsyo naman din natin dito sa programa itong mga, kung meron mga schedule ng mga ganyang rally. At samantala sa iba pang mensahe mula kay Shirley Violenta, nakakasuka kayo mga Rimulya, mga Marcos at mga buaya sa Kongreso at Senado. Tuloy-tuloy ang pambubudol ng gobyerno. Wala nang nagtitiwala sa mga Marcos at Rimulya. Yan. Ito naman. Marami talaga hindi nagtitiwala. Ito naman po from Junalita Lomando Kaimtang. Matatapos na lang ang termino ni Marcos, kahit kailan wala na kaming tiwala sa inyo. Ikulong si Romualdez, Zaldico at bumaba si Marcos kasi isa siya sa pumirma kaya kasama din siya sa krimen. Kaya Junalita, sama ka na sa rally. Pero mga kilos protesta. Ayan. Ito naman from Kaylee. Maibabalik lang ang tiwala ng taong bayan kung bumaba si Marcos Jr. Wala na kaming tiwala sa kanya ngayon. Ayan. From Mel, attorney, good morning, Attorney Sal, pa-victim eme naman si Claire Castro, a taste of her own medicine. Si VP Sara nga, di nga siya nagpapablatter kahit anong paninirang ginagawa ni Claire sa kanya. Ayan. Sabi nga, may kasabihan nga, kung hindi mo kaya yung init sa kusina, ay umalis ka sa kusina. Nabigla nga yung mga reporter nung isang araw, Attorney Sal, kasi bigla lang doong dumating si Yusek Claire. Akala nila kung merong ipamimigay na or like press con. Yun pala nagpa-blatter siya sa NBI doon sa mga na-receive niyang banta sa kanyang buhay. At biglang nagpa-press con din doon. From Dirty Harry, sana attorney paimbestigahan nyo rin itong condominium ni Browner. Hindi naman mayaman kamag-anak niya at kahit siya mismo, kahit pa war veteran yung ancestors niya, hindi rin kaya maka-afford nung condo na in-expose ng mga netizens. Yan. Kaya yun na yung mga naging imbestiga. Alam mo, pag ako kasi ayaw ko naniniwalan sismisit. Merong mga anomalya, file ng kaso. Dapat meron talagang mga ebidensya, attorney, kung totoo man ang mga aligasyon na yan. From Salvacion Bacunyata, attorney, ang totoo, pinagtutulungan si FPRRD ng administrasyon ni BBM kasi gusto niya na sila ang maghari sa bansa. Wala nang mangyayari sa mga Pilipino kung ganyan ang takbo ng ating gobyerno. Matagal na alam niya, Salvacion. From Anita Frank, Attorney Sal, iniisa-isa nila yung mga senators na ibinoto ng mga mamamayang Pilipino dahil isusulong pa rin nila na mawala sa landas si VP Sara at maipwesto yung manok nila just to avoid or stop VP Sara Duterte sa 2028. Kaya Anita, sumama ka sa mga kilos protesta, lalo na pag ang panawagan na i-abolish ang Kongreso, sama ka doon. From May Agot, kaming mga OFW na ang nahiya dahil sa kahiyan sa sobrang korupsyon ngayon sa ating gobyerno. Yan. Kaya, gaya ng sinabi natin kanina, yung mga mag-alak nyo rito, hikayatin nyo, kasama kayo sa kilos protesta, gawin yung araw-araw. Ayan. From Estrella Ganzon, naku, talagang hindi magre-resign si BBM kasi yung mga military, malaking pera ang binayad sa kanila ni BBM. Ang mga military at police, naku, grabe naman si Estrella. Mukhang pera kahit alam nilang nakaw yung binabayad sa kanila. Pero huwag naman ganyan, Estrella. Matagal na natin pinaniwalag sa inyo. Habang totoo na yung mga yan ay nadoble ang sahod ni Presidente Duterte at ngayon itong si BBM, binibigyan sila ng kung ano-anong benepisyo. Hindi yan ang dahilan kung bakit hindi sila kumikilos. Yung mga yan, gaya ng sinabi ko sa inyo, kikilos lang yan pag na malawa ka na, walang tigil na ang pagprotesta ng taong bayan. Yan ang kasaysayan ng militar. Hindi sila basta gumagalaw. Hindi sila nakakasiguro na talagang overwhelming taong bayan na ayaw na sa iniluklok nila sa kapatid. Hintayin nyo. Kaya kung nagre-reklamo kayo hindi sila gumagalaw, pwede nagre-reklamo rin sila. Tanungin mo sila. Hindi rin kayo gumagalaw Paano kami makagalaw? Hindi namin kayo nakikita sa kalsada lahat kayo. Kasi alam nyo, galing tayo sa Zambales.
o isang pulutong ng mga military, mga pulis na nagpakuha ng picture sa akin. Mm. Sabi ko sa kanila siguro mga 30 yata sila, 30. Sabi ko, pa-picture kayo ng pa-picture, makita ng BBM, pa-arresto kayo. Bibiro ako, siyempre. Pero ang sagot nila, hindi, Duterte sir kami, Duterte kami. Oh. Mm. Yung mga yan, mga Duterte talaga yan. But you cannot blame them. Siyempre, tinitingnan nila, teka muna, baka mag-withdraw tayo ng support, yun pala, ang taong bayan hindi naman gusto yun. Yun lang, makita nila na talagang overwhelming. At, Di ba? mm. So, kayong mga nanonood sa atin, palagi lang kayong manindigan. Kung ano yung naririnig nyo sa atin, sa tingin nyo tama, pamudmud nyo rin yun. Ibahagi nyo yung mga opinion natin sa mga bagay-bagay, yung pagpapaliwanag natin sa paglabag sa batas, para kumbaga educational yung ating informative. Para bago kayo tumayo, alam nyo kung ano ang itinatayo nyo. Pag kayo tinanong, alam nyo isasagot nyo. Hindi yung gagaya ng dalawang bugoy na senador, puro personal. Nagsisiraan sila sa personal na bagay. Dapat, yung issue, doon lang tayo mag-focus. Huwag natin personal.